Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pasaherong dinaldal at nag-open up sa kanyang driver sa gitna ng biyahe, viral. Magkakaibigang nagtulong-tulong para maging wiper ng sinasakyang kotse kinaaliwan ng netizens. Bahay kung saan inspired ang horror hit movie na The Conjuring tampok sa auction bago ang Halloween. Babaeng naibuga ang sabaw ng kinakaing xiaolongbao kinatuwaan online. Lalaking bulag ng higit 20 taon muling nakakita matapos ang isinagawang tooth in eye surgery. 35 billion pesos ipinaliwanag ang halaga sa pamamagitan ng pagguhit ikinagulat ng netizens. At Bruno Mars na aliw sa patarpaulin ng Pinoy fan sa kanilang pagkapanalo ni Blackpink Rosé sa MTV VMAs. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa ng Deezer HTV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, kung sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS ay may option na quiet mode para sa mga pasahero na ayaw makipag-usap habang bumabiyahe sa kalsada, baliktad naman ang eksena sa viral video na ito. Ang pasahero kasi hindi lang basta dinaldal ang driver, kundi nag-open up pa tungkol sa kanyang buhay pag-ibig na para bang ito ay kanyang therapist. Ang kwelang tagpong na yan, tinutukan sa report na ito. Gumagamit tayo ng ride-hailing apps para mas convenient, mas mabilis, mas komportable at mas mapayapa ang biyahe. Lalo na kapag rush hour at halos lahat ay nagmamadali. Pero ibahin ninyo ang babaeng pasahero na ito. Something, pero hindi naging kami kasi bata pa kami. Tapos nag-reconnect kami after 5 years. Tapos parang may unfinished business. Kung hindi mo sila kakilala, iisipin mo na matalik na magkaibigan ang driver at pasahero sa video. Ang babaeng pasahero kasi, tila walang preno ang bibig at wagas maka-open up ng kanyang love life na para bang beshi niya ang kanyang kausap. Madidinig din sa video kung paanong hindi daw sila nagkatuluyan ng kanyang napupusuan dati dahil sila daw ay mga bata pa. Pero after 5 years ay nag-reconnect ang dalawa at napa-maybe this time. Pero si ate, tila ibang feelings sa kanilang one more chance. Tapos ngayon, parang feeling ko, open din. feeling ko na ghost ako, na take for granted ako. Ang kanya naman kasama sa kotse na siyang kumukuha ng video, di rin napigilang matawa sa eksena. Lalo't baliktad na baliktad ito sa mga pasahero na pinipili ang quiet mode sa tuwing magbubuk ng ride dahil gusto nila ng tahimik na biyahe. Kanya-kanyang hirit naman ng publiko sa nakakaaliw na eksena. Nasa labas daw ng kotse ang traffic, pero bakit parang yung pasahero sa loob ang hindi makamove on? Makausad. Biro pa ng isang ito, what if ibang gana lang daw ang kotse at nang matapos na ang heartache ni ate? Sabi pa ng isa, grabe raw magkwento ang babae, na para bang therapist nito si Manong driver. Pero kidding aside, suportado rin ng ibang netizen ang ginawa ni ate. Lalo't iba raw talaga ang dalang ginhawa ng pagbabahagi ng buhay, sikreto at problema sa mga taong hindi naman nating kakilala. Ika nga nila, no judgment. Para sa Deezer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Para sa ating next viral story, nagmistulang team building ang naging biyahe ng magkakaibigang ito na magbabakasyon sana papuntang Baguio. Paano ba naman kasi? Tulong-tulong ang mga sakay para maging manual wiper habang sinusuong nito ang malakas na ulan sa daan. Bagay na kinaaliwan naman ng mga netizen. Ang mga pangyayari panoorin sa report ni James Galange. Tila bayanihan ang magbabarkadang ito sa kanilang biyahe na patungong Baguio City para sana magbakasyon. Paano ba naman kasi wrong timing naman ang kanilang naging gala kung saan saktong bagyuhan at pahirapan sa biyahe paakyat sa nasabing destinasyon. At ang mas nagpahirap sa kanilang minsan sanang getaway, sira pala ang wiper ng kanilang sasakyan. Kaya naman ang kanilang naging solusyon, mismo ang mga pasahero ang nagtulong-tulong para maging manual wiper habang sinusuong ng mga ito ang malakas na ulan. Gamit ang dalawang wire at sabahan pa ng diskarte, abay problem solved na agad para lamang mapanindigan ng anilay rain or shine na gala na magkakaibigan. Samantala, pareho namang naaliw at namangha ang mga netizens sa naging diskarte ng grupo na anilay parang pinag-aralan ng 4 na taong kurso. Habang hirit naman ng ilan, literal na walang magiging passenger princess sa tropang ito kung saan lahat may ambag. Humakot ng naturang video na may 845,000 views at 67,000 heart reactions sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang diner ang nag-viral sa TikTok matapos maibuga ang sabaw ng kinakaing xiaolongbao na naihalin tulad tuloy sa sikat na merlion. Ang nakatutuwang TikTok video sa trending report ni Mili Borja. Isang nakatutuwang insidente sa isang restaurant sa SM Mall of Asia ang naging viral sa TikTok matapos mahuli sa video ang isang diner habang kumakain ng xiaolongbao. Sa video na in-upload ng TikTok user at @NotNaomi, makikita siyang masayang kumakain kasama ang pamilya nang biglang sumirit ang sabaw ng dumpling na kanya sanang isusubo ng buo. Ang nakagugulat pero nakatutuwang tagpo ay nagdulot ng halakhakan at agad na naging usap-usapan online. Ayon sa uploader, Hunyo pa nang mangyari ang insidente, ngunit ngayon niya lamang ito ipinost. Umabot na sa 28 million views, 2 million likes, 7,000 comments at mahigit 60,000 saves ang nasabing video. Maraming netizens ang nakaangkas sa biruan kung saan marami ang nagkomento na para umano itong merlion ng Singapore. May mga nag-alala rin sa nakaupo sa harap ng uploader na maaaring nabugahan daw ng sabaw. Paglilinaw naman ito na ang kanyang kuya ang natapunan ng sabaw ng dumpling. Sabay biro na yung kuya ko, beast mode. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, inanunsyo naman ng auctioning company na JJ Manning Auctioneers na kabilang ang inspiration house ng horror hit movie na The Conjuring sa listahan ng kanilang Up for Grabs. Kahit pa sa araw bago ang Halloween ito magiging available, ay marami na raw ang nagkaka-interes sa naturang horror house. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog. Isa ka ba sa nasindak sa hit horror film na The Conjuring na now showing pa rin sa mga sinehan? Pero bukod kasi sa kasindak-sindak na scenes, ay malaki ring balitang pag-aanunsyo ng auctioning company na JJ Manning Auctioneers na up for grabs ng inspiration ng bahay sa naturang horror film. Ito ay dahil maaari nang mabili simula October 31 ng 11 AM sa local time o araw bago ang Halloween, ang actual na bahay na pinagbasihan ng naturang palabas. AKA The Conjuring House, ito ay matatagpuan sa 1677 Roundtop Road sa Burrillville, Rhode Island na isang antique farmhouse na kilala sa mga paranormal sightings at activity. Ito ay may lawak na 3,023 square feet kasama ang 8.5 acres na lupa. Ayon sa JJ Manning, kailangan ng 10% certified deposit para sa mananalong buyer na may $25,000 payable sa cash habang kailangan bayaran ng balancing 10% due sa loob ng 2 business days, bagay na makumpleto dapat sa loob ng isang buwan. Dagdag din ito ay kahit wala pang actual data
pagbili ay marami na raw nagkakainteres sa naturang bahay kumpara sa mga ibang kilalang property na binebenta nito. Mababatid na base ang horror film sa real-life paranormal investigation ng mag-asawang Ed at Lorraine Warren sa bahay ng Perron family dahil sa kanilang umanong mga nararanasang kababalaghan sa taong 1971. Samantala huling naibenta ang bahay noong 2022 sa halaga $1.5 million kung saan naresto ang dati nitong may-ari noong Oktubre dahil umano na sa impluwensya habang nagmamaneho. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, nothing is impossible. Ito na lamang ang tila nasabi ng isang lalaki na ito sa bansang Canada. Sa loob kasi ng higit 2 dekada na hindi ito nakakakita dahil sa isang karamdaman, ay muling nanumbalik ang kanyang paningin dahil sa isinagawang rare tooth and eye surgery. Muli kasi itong nakakita dahil sa kanyang mga ngipin. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Rovic Manuel. Isang 34-year-old na lalaki sa Canada ang muling nakakita mula sa pagkakabulag ng higit sa 2 dekada matapos siyang sumailalim sa isang rare at komplikadong tooth and eye surgery. Sa madaling salita, dahil sa ngipin mismo ng pasyente ay muling naibalik ang kanyang paningin. Kinilala ang lalaki na yan na si Brent Chapman, residente ng North Vancouver, Canada, na nawalan ng paningin noong siya ay 13 taong gulang. Nakaranas kasi ito ng isang extreme rare allergic reaction mula sa ibuprofen na kilala sa tawag na Stevens-Johnson syndrome. Dahil dito, parehong mata niya ang nabulag at higit 20 taon na naghahanap ng lunas na maibalik ang kanyang paningin. Hanggang sa nakilala niya si Dr. Greg Maloney, isang ophthalmologist sa Providence Healthcare's Mount St. Joseph Hospital sa Vancouver. Inirekomenda nito na sumailalim si Brent sa tinatawag na tooth and eye surgery. Na-develop ito noong 1960s at nasubukan pa lang sa iilang mga pasyente sa mundo dahil itinuturing ito na last option surgery sa mga taong may severe blindness. Sa operasyon ito, kailangan na hilahin ng ngipin ng isang pasyente. I-flat ito pagkatapos ay bubutasin gamit ang drill at papasukan ng isang prosthetic lens patungo sa mata ng pasyente. Ayon sa doktor, ngipin ang ginamit upang maging support sa artificial cornea at ginagawa lang ito sa mga pasyenteng healthy ang likod ng mata. Karamihan umano ng pasyenteng sumailalim dito ang hindi makapaniwala na posible itong mangyari tulad na lang rin ang naranasan ni Brent. Ayon kay Brent, akala niya ay imposible at sobrang mangha siya na muli siyang makakakita dahil sa naturang operasyon. Kwento ni Brent, sa pagmulat niya ay naging emosyonal agad sila ni Dr. Maloney nang nagkaroon sila ng kauna-unahang eye contact. Nagsimula ang gamutan ni Brent itong Pebrero, sinundan naman itong second surgery ng June at matapos ang surgery at full recovery ay nag-improve sa 20/40 o 20/30 ang vision ng mata ni Brent. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, marami ang nagalit sa mga revelasyon sa nagdaang pagdinig sa Senado nang may halaga na pumapatak sa 35 billion pesos na nakakabit sa pangalan ni Representative Zaldico, kaugnay ng mga perang nakulimbat niya sa mga insertion sa mga proyekto sa Bulacan. Kung gaano nga ba karami at kalaki ang 35 billion pesos, inilarawan ng isang graphic artist sa isang viral post na ikinagulat ng mga netizen. Gaano nga ba ito kalaki? Panoorin sa report ni Rose Babiera. Parang palaisipan na unti-unting nabubuo. Yan ang klima sa Senado at Kongreso ngayon kasabay ng nagpapatuloy na pag-uungkat sa lalim ng pagkasangkot ng ilang kawani ng gobyerno sa korupsyon sa pamahalaan. At ang mga revelasyong ito, may muka at halaga na. Sa nagdaang pagdinig nga sa Senado, lumutang ang halaga na pumapatak sa 35 bilyon na nakakabit sa pangalan ni Representative Zaldico, kaugnay ng mga perang nakulimbat niya sa mga insertion sa mga proyekto sa Bulacan. Para sa marami, madaling isipin na ito ay malaking pera. Pero ang iba, walang ideya kung gaano talaga ito kalaki. At para bigyan ng visual na imahe ang publiko, isang Facebook page ang ipinaliwanag ang halagang ito sa pamamagitan ng pagguhit na ikinagulat ng mga netizen. Ayon sa drawing, ang 100 o 100 peso ay kasya sa bulsa. Normal na kaalaman ito. Habang ang 1 milyong piso na tig-100 ay kasya naman sa isang long brown envelope. Nahawakan pa ito ng ating dalawang kamay. Ngayon, ang 1 bilyong piso na tig-100 naman, ayon sa larawan kung pagbabatayan ang pangkaraniwang taas ng isang Pilipino, ay halos kasing tangkad ng isang 5 feet 2 inches na Pinoy.
Pero ang ikinagulat ng marami ay ang dami at laki ng halaga ng 35 bilyon na nakurakot umano ni Ko. Sa drawing makikita kasi na halos gatuldok na lang ang mga tao sa harap ng pinagpatong-patong na pera. Para na itong pader ng isang malaking gusali. Sa pagtataya, kahit gumastos ang isang individual ng 3 milyon kada araw, aabutin siya ng 32 araw at 4 na buwan bago niya ito maubos. Pero walang nakakagastos ng 3 milyon per day, hindi ba? Kung pagbabatayan naman ang sweldo ng minimum wage earner na gumagawa ng 250,000 kada taon, para maubos ang 1 bilyon, aabutin umano ito ng 4,000 taon. Ganyan kalaki ang halaga na dapat ay nakalaan sa iba pang proyekto at para sa taong bayan, pero napunta lang umano sa bulsa at ari-arian ni Zaldico. Sa ngayon, habang nagpapatuloy pa rin ng investigasyon, isa sa mga ipinanawagan ng kalihim ng Department of Public Works and Highways at mga senador ay hindi lamang mapanagot at maikulong ang mga sangkot, kundi maibalik ang pera sa taong bayan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, isang Uy Philippines moment sa latest Instagram story ng Grammy-winning singer na si Bruno Mars. Paano ba naman kasi nakarating sa singer ang patarpuli ng isang Pinoy fan matapos silang manalo ni Blackpink Rosé sa nagdaang MTV Video Music Awards. Ang larawang kinaaliwan ng Apatu hitmaker sa report ni Showbiz Angel. Kinaaliwan online ng Grammy-winning singer na si Bruno Mars ang patarpuli ng Pinoy fans sa kanilang pagkapanalo ni Blackpink Rosé sa nagdaang MTV Video Music Awards. Sa Instagram story mismo ng mga awit, pakikita ang picture sa naturang tarpaulin na may nakasulat pang "Philippines is proud of you" na nire-story din ng Korean star. Bilang background music nga, kantang Bebot ng Black Eyed Peas ang napili ni Bruno na nag-iwan lang ng laughing emoji sa kanyang story. Taong 2024, nang ilabas ang collab song nila ni Rosé na Apatu na siyang itinanghal na Song of the Year sa nagdaang VMAs. Samantala, sa mundo naman ng OPM, nakapasok sa Spotify Global Charts ang debut studio album na Color Coaster ng singer-songwriter na si Maki. Siya lang ang nag-iisang Pinoy artist na turang listahan kung saan nasa number 10 ang Color Coaster. Ilan nga sa mga bumubuo dito ay Dilaw, Namumula, Indigo With You at Roy G. Biv. Sa ngayon, one thing's for sure, excited na rin ang fans na mapanood si Maki sa Color Coaster The Concert sa The Big Dome sa November 7. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.